Yan, blessed evening po. So, nandito na. Hintay lang po tayo ng ating blessed evening sa lahat. Kuya Makoy, Brother Ezekiel. Oh, si Lord ang pogi. Amen. Maghihintay lang tayo ng 3 oras. Anong oras na ba? 6:52. 8 minutes. Pastor... Ano naman ang pangalan ni Pastor? Shout out po. Pastor Eric. Yes, Pastor Eric. Long time no see po. Yung mga nakasama ko sa CLGM sa Saudi Arabia. Last na devotion ko nung nasa Pilipinas pa ako. Ngayon, nasa ibang dako na naman tayo ng Middle East. Praise God. Medyo masama yung pakiramdam. Pero fighting pa rin para sa Panginoon. Amen. Yan. Wait lang po tayo ng wala signal. Naririnig po ba? Loud and clear po ba? Ang gulo ng camera. Peram nga ng camera mo, Ezekiel. Sana all vlogger. Ayun. Slow connection. On 5 minutes left. Paano ba i-share ito?
Slow connection. And shout out. Naghahang lang itong cellphone na to. Start na po tayo mamaya-maya. Shoutout sa mga pumapasok. Pasok lang po. May paayuda mamaya para sa Valentine's daw. One minute left. 1 minute left. Yun, start na po tayo. First card po sa bawat isa. At magandang gabi, magandang umaga. Saan man dako po kayo ng mundo. Medyo ano yung boses natin kasi natake tayo ng sipon at ubo. Halos lahat kami po dito ay talagang sinipon, inubo. Lahat ng katrabaho. Pero praise God, tayo po ay makakapag-share na naman ng salita ng Panginoon. Last na devotion ko ay nasa Pilipinas pa ako noon. Ngayon, nasa ibang
bansa na tayo. Ibang panig ng Middle East dito sa Qatar. Blessed morning, blessed up and night. Good evening po, Pastor Gina Lynn. Hindi po, salamat po. Kinakabahan ako. Praise God. Sige po. Ang ating pamagat ay pinamagatang, saan ba yung ano natin? Taas ko lang. May mga maririnig kayong mga background. May kasama ako dito. Yun. Ang ating pamagat ay nasa taas. Who owns your heart? No, sino ang may-ari ng puso mo? Bago tayo magmahal, bago natin pag-usapan ang about love, dapat maayos muna ang puso natin. Dapat alamin natin kung sino ang tunay na nagmay-ari ng ating puso. Kaya sa gabing ito, aayusin muna ni Lord ang puso natin. Sasabihin ni Lord sa atin, anak, ako muna. Dapat si Lord muna. Magpaayos muna ng puso bago magmahal. Amen. Ang key verse po natin, hindi ko nailagay dyan, pero sa caption nailagay ko. Mateo 6:21, sabi niya dyan, where your treasure is, there your heart will be also. No, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. No, ang Matthew 6:21 po ay isang sikat na verse mula sa Sermon on the Mount ni Jesus. Ito ay tungkol sa ating priorities at kung ano ang tunay na mahalaga po sa atin. No, what is your treasure? Ang treasure o kayamanan dito na binabanggit ay hindi lang pera o gold. Ito ay kahit anong bagay na binibigyan natin ng highest value. No, pwedeng career, pwedeng gadgets, pwedeng relationships, social media status, o ang ating sarili. Jesus is asking us, ano ba yung pinaka-importante sa'yo? The heart follows the investment. No, minsan akala natin nauuna yung puso bago ang action. Pero ang sabi ni Jesus, kung saan mo nilalagay ang resources mo, oras mo, pera mo, at effort mo, doon kusang susunod ang interes ng puso mo. Kung puro earthly things ang focus natin, ang puso natin ay anxious, magiging anxious po talaga at laging kulang. Pero kung ang focus natin ay heavenly things, pagtulong, paglilingkod at relasyon sa Diyos, ang investment natin ay doon mapupunta. Ang focus natin ay maganda. No, hindi kulang kasi heavenly things eh. Temporary versus eternal. Yung previous verse ng verse 21, previous verse, binanggit ni Jesus dyan na ang mga gamit sa mundo ay pwedeng kalawangin. Ano po? Pwedeng kalawangin, pwedeng masira, pwedeng manakaw. Very unstable po. Kaya ang context ng Mateo 6:21 ay isang heart check. Heart check. Sino o ano ba ang may-ari ng puso mo, kapatid? Kung ang treasure mo ay si God, secure ang puso mo. Secure na secure po yan. Kahit anong mangyari sa mundo. Kung si God ang treasure mo, secure na secure ka. Sa madaling salita, ang Mateo 6:21 ay isang reminder na ang lifestyle at spending habits natin ay parang GPS. Yung parang sa location po, yung radar. Tinuturo nito kung nasaan talaga ang pagmamahal natin. Sa tingin mo ang madalas
maging treasure po natin sa panahon ngayon na nakaka-distract sa atin. Amen. Sige po, tayo po ay manalangin muna. Lord, salamat po Panginoon sa gabing ito, O God. Lord, thank you for this time, O Lord God. Salamat kasi kahit online lang kami nagkakasama, O God. You are present everywhere, O God. Wherever we are, O God. We invite you, Holy Spirit, to speak to our hearts tonight. Tanggalin mo yung distractions, Lord. Tanggalin mo ang bigat, O God. Tanggalin mo ang mga hadlang sa aming puso. And open our hearts, O God, to hear your voice. This is not just another heart day, O God, but this is a heart check with you. We give you this time, Lord. Lahat, Panginoon. Yung focus po namin, O God. Yung salita mo, Panginoon, mangibabaw. Yung salita mo, Panginoon, ang mamutawi, O Lord God. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong luguran, Panginoon. Ikaw ang mahayag, O God, hindi ako, Lord God. At naman, Panginoon, distraction ng kaaway, we rebuke it in Jesus' name, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Who owns your heart? Sino ang naghahari sa puso mo, kapatid? So, ipapresent ko lang po yung main points po natin. 3 lang po. Ito, 1 oras, isa-isa. Joke lang po. Mabilis lang po ito. Right. Yung main points po natin. Saan na yan? So, yun. Wait lang. Shout out po sa mga pumapasok. Sige lang po. Yun, yung main points po natin. Who owns your heart? Sino ang may-ari ng puso mo? Mateo 6:21, yung verse natin. Main points natin una. Your heart will always follow what you value most. Amen. Ikalawa, what owns your heart controls your peace. And ikatlo, God will never force your heart. He waits for it. Umpisan po na natin sa una, first point. Malapit na po pala ang Valentine's. Valentine's na sinasabi nila sa pagans. Heart Day, Love Month. Ano pa ba ang natin pag Kristiyano? Happy Love Month everyone. Happy Heart Day sa February 14. No? Usually kapag Heart Day, ang tanong ay may ka-date ka na ba? No? Sino ang mahal mo? May magbibigay kaya ng bulaklak, no? Or may pagbibigyan na ba ako? Ganun yung mga Pero tonight, ibang tanong. Who owns your heart, kapatid? Para kanino ang puso mo, kapatid? Kay jowa ba? Kay Mrs. ba? Kay Mr. ba? Kay BF ba? Kay GF ba? O sa mga kayamanan sa mundo? Para kanino? Para saan? Hindi tanong kung may puso ka kasi lahat tayo meron nun. Ang tanong ay kanino ito napupunta araw-araw. Yun. Because the truth is, pwedeng active ka sa church, pero pagod ang puso mo. Amen po ba yun? Pwedeng believer ka, pero takot ang naghahari sa puso mo. Ouch. No? Pwedeng nagpipray ka, nagdi-devotion ka, pero self-will pa rin ang nasusunod. Come on. No? Sa gabing ito, hindi judgment, kundi honest reflection lamang. Again, who owns your heart? Point number 1, your heart will always follow what you value most. Ang puso mo, kapatid, ay palaging susunod sa mga bagay na pinapahalagahan mo. Mateo 6:21, where your treasure is, there your heart will be also. Saan ba napupunta ang oras mo? Ang energy mo, ang effort mo, attention mo,
Saan nga ba? Kanino nga ba? No, doon din sumusunod ang puso po natin eh. Hindi masama po ang trabaho, ang pamilya, ang pangarap, ang relationships, no? Pero nagiging problema kapag sila na ang honor ng puso mo, no? Na itsapwera na ang Panginoon. Amen po ba yun? Personal testimony lang, dumating sa time ng buhay ko na I thought na si Lord ang may hawak ng puso ko. Pero kung titignan ko ng mabuti, no, takot pala, worries pala. Ang daming paano na kaya, di sinasadya, paano na bukas, I was praying, yes. Nananalangin naman ako, nag-devotion, yes. I was believing, yes. Pero deep inside, ang laman ng puso ko ay pressure, uncertainty. Pero kung paano kung hindi mangyari, ang daming paano eh. Paano kung ang daming what if, ang daming doubt sa isip ko noon. And I realized something na hindi ko totally binigay pala yung puso ko kay God. No, hinihiram ko lang siya kapag kailangan ko. No, there came a point na sobrang bigat na. Doon ko sinabi kay Lord na, Lord, pagod na akong mag-control. Ikaw nang bahala. And slowly, nothing changed overnight. Pero my heart did. Nandun pa rin ang bigat, ang problema. Pero hindi na sila ang may hawak ng puso ko. Amen? Hindi ang takot, hindi ang pag-aalala, hindi problema ang pinapahalagan ko. Dahil kinokontrol ako nito eh. Kasi ang buhay po kapatid, hindi talaga magiging perfecto. Amen po ba yun? May problema, may pressure, may uncertainty. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayong gabi pa kapatid, what you value most? Yun ang nagko-control sa iyo, sa inyo. Napapasunod ka nito. Ngayong love month, o ano pa man, sundin mo na ang Diyos, hindi ang dinidikta ng puso mo. Dahil ang puso natin, mandaraya. No, sabi niya sa Jeremiah, our heart is deceitful. Mandaraya po yan. Kaya be careful. Huwag magpaniwala sa kung ano or sino ang nasa puso mo, sundin mo. Hindi po ganon. Hindi po yun totoo. Hindi yung pag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin dito. Hindi po yun. Hindi po ganon. Be mindful, mga kapatid. Be vigilant. Kasi andyan lang ang kaaway. I-discern po natin kung dapat pa ba nating sundin. Ask the Holy Spirit to guide us. Amen. Point number 2. Ano yung point number 2 dyan? What owns your heart controls your peace. No? Ang nagmamay-ari ng iyong puso ang kumokontrol sa iyong kapayapaan. Kung sino ang hawak ng puso mo, siya rin ang may control ng peace mo. Sana daw dalawa ang puso. Sana all dalawa ang puso. Kumakanta na yata si Pastora Ginaline. Yan. Kapag ang puso mo ay hawak ng tao, no, madali kang masaktan. Kasi ang daming pangako yan. Daming pangako na napako. Ang daming flowering of words na sa una lang magaling. Pero sa huli, sasaktan ka lang. No, yun, hugot. Dahil sa mga teenager. No? Kapag hawak ng sitwasyon, kasi kanina hawak ng tao yung puso mo, masasaktan ka talaga. Ngayon naman, kapag hawak ng sitwasyon, madaling ma-stress. Nag-shake na yung natin. Kasi nagbabago minsan ang sitwasyon. Minsan masaya ka, no? Minsan malungkot ka, minsan madalas wala kang pera. Amen po ba yun? No? Pag may sahod, masaya
Masaya ka, pero pag petsa di peligro na, ang dami mo ng excuses. Hello, mga taga-believers, mga OFW believers, hindi muna ako magsisimba. Ang dami, no? Ang dami excuses. Kasi wala akong pera, wala akong pang tithes, kung ano-ano. Saka na lang, sinasakal ka na ng sitwasyon. No? Kasi hindi pa ayos yung puso ko. Saka na lang, pag hindi na ako nagkakasala, kakasaka na lang mo, napapalayo ka na pala sa Panginoon. Amen? So, anong mga sitwasyon mo ngayon, kapatid? Stress ka man, pagod ka man, hopeless, depressed, piliin mong maging payapa. Piliin mong panghawakan ang sitwasyon na kasama mo ang Diyos. Amen? I-comment nyo po dyan sa comment section, chat box. Mas pipiliin kong maglingkod kaysa tumalikod sa Diyos. Mas pipiliin kong maglingkod, chat nyo po dyan, comment nyo po dyan, mas pipiliin kong maglingkod kaysa tumalikod sa Diyos. Come on. Mas pipiliin kong maglingkod kaysa tumalikod sa Diyos. At kapag ang puso mo naman ay hawak ng expectations, madali kang madismaya. No? Expectation versus reality. Yung ang ganda-ganda nung nasa model, pagdating ng parcel, boom, ayan na. Online shopping pa more. No? Amen? Nabudol ka, nadismaya ka, kasi may mas mataas, mataas ang expectation mo eh. Yes, mas pipiliin kong maglingkod kaysa tumalikod sa Diyos. Amen. So akala ko banal. Pastor pa naman. Ang dami nating akala eh. Ay, akala ko Christian, ba't ganun, may bisyo? Yan tayo eh. Gusto natin perfect. Ang expectation natin ang taas-taas. Kaya minsan kinokontrol na tayo nito. Kaya minsan nadidismaya tayo kasi mataas ang expectation natin, ang standard natin. Kaya nga sabi ni Jesus sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Hindi kapayapaan na galing sa magandang sitwasyon. Hindi kapayapaan na dahil walang problema. Mga kapatid, may panahon sa buhay natin na akala natin darating yung kapayapaan kapag maayos na ang lahat. Kapag wala na ang problema. Kapag bayad na ang utang. Kapag stable na ang sitwasyon. Yes, nababawasan kahit papaano. Pero doon natin natututunan na dumarating ang tunay na kapayapaan kapag ang Diyos ang may-ari ng puso mo, puso natin. Kapag ang Diyos ang naghahari nito. Amen po ba yon? Hindi kapag perfecto ang buhay. Kasi ang buhay hindi po talaga magiging perfecto. May problema ka, may pressure ka, may uncertainty ka. Pero kapag ang puso mo ay hawak ng Diyos, may kapayapaan ka kahit magulo ang paligid. Ulitin ko. Kapag ang puso mo ay hawak ng Diyos, may kapayapaan ka kahit magulo ang paligid. Amen? Magliwanag ka. Huwag kang patangay sa nakapaligid sa'yo. Kasi ang gulo na ng paligid, dumagdag ka pa. Mas lalong gumulo. Amen? No? Spread peace. Amen? Sabihin mo nga dyan sa chat box, sa comment section, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Amen? Pero si Jesus nagbibigay ng peace na kahit may problema, kalmado ang puso.
Sinong kalmado ang puso dito? Ngayon. Amen. Kalmahan mo lang. Si Lord na ang bahala. Ang tanong, kapag may biglang bad news, diyan na naman ang bad news, diyan na naman yung atake, no? Sino ang unang umahawak sa puso mo? No, si Lord pa? O ang takot? Nako. Kuma-faith kay Lord. Amen? Kuma-faith ka kay Lord. Kuma-faith ka kay Lord. Amen? Point number 3, God will never force your heart. He waits for it. Hindi kailanman pipilitin ng Diyos ang puso mo. Hihintayin niya ito. Ang Diyos hindi yung diktador ng puso. Revelation 3:20, I stand at the door and knock. Hindi siya sumisira ng pinto. Hindi siya pumipilit. Kahit matagal ka ng Christian, posible pa rin na may part ng puso mo na hindi mo pa binibigay. Hindi mo pa sinusuko. May ibang honor kasi. May takot pa. May takot kang bitawan. Takot kang bitawan. Amen? A heart day reminder, God wants your heart, not just your attendance, not just your words, kundi yung puso mo na handang magpabago sa Panginoon. 2026 na po, no? Magbago na po tayo. Yung transformation na si Kristo ang sinusunod. Amen? Let's pause for a moment. No, ask yourself quietly. Ano ang madalas laman ng puso mo ngayon? Tanungin mo yung sarili mo. Ano yung madalas laman ng puso ko ngayon? Sino ang final say sa decision ko? Ano ang kinakatakutan kong bitawan? No, you may whisper and say in your heart, Lord, I give you my heart again. Kailangan kita. No, Panginoon, linisin at i-renew mo ang puso ko. Amen? Kasi kung matigas ang puso mo, wala patutunguhan yan. No? Give your heart again to the Lord. Pasakop ka. Amen? Kailangan natin ng Diyos. Siya ang maglilinis ng ating puso. Magre-renew ng ating puso. Siya ang may-ari ng ating puso. Hindi kung ano man ang nakaangkla sa iyo na pinapahalagan mo ng mas higit pa kay sa Diyos. So as a conclusion, tonight, sa gabing ito, before we end this heart day o heart month, heart week, hindi ko kayo tatanungin kung sino ang kadate ninyo. No, hindi ko rin tatanungin kung masaya ba ang love life ninyo. No, ang tanong lang talaga is this: who owns your heart? No? Kasi at the end of the day, hindi trabaho ang magbibigay ng tunay na kapayapaan. Hindi tao, hindi pera, hindi achievements. Lahat yan pwedeng mawala, pwedeng magbago, pwedeng mag-fail. Pero kapag si Lord ang may hawak ng puso po natin, yung puso mo, kahit magbago ang sitwasyon, kahit may uncertainty, kahit may waiting season ka ngayon, may kapayapaan ka pa rin. Hindi po dahil perfecto ang buhay, kundi dahil secure ang puso mo. Amen? Heart Day, Love Month is not just about loving someone. It's about deciding who has the right to influence, to guide and lead your heart. And maybe tonight, for some,
of us. Hindi kailangan ng bagong relationship. Ang kailangan ay ibalik ang puso kay Lord. Ibalik mo ang puso mo kay Lord. Bumalik ka kay Lord. Because when God owns your heart, everything else finds its proper place. So before we log out, bago tayo mag-end ng live devotion natin, before we move on with our night sa gabing ito, let's make one quiet moment but powerful decisions. Kausapin natin si Lord. Lord, you own my heart. And when God owns your heart, you will never lose yourself again. Amen. You will never lose yourself again. Amen. So yun po ang ating napag-usapan. Who owns your heart, kapatid? Yun yung tanong sa gabing ito. Who owns your heart? Kaya talagang mapapaano ka talaga, mapaparealize ka sa sarili mo. Minsan, nasa trabaho na, yung trabaho nagmamayari ng puso ko, yung achievement ng nagmamayari ng puso ko, yung mga tao na pinapahalagan ako, hindi na natin in-include si Lord. Versus siya dapat yung una. Siya yung unang nagmahal kasi sa atin Amen. Siya ang nagmamay-ari dapat ng ating puso. Amen. Bago po tayo mag-pray, nais ko muna ihandugan ng Panginoon ng isang worship song. Pasensya na po sa ating boses at tayo po ay malat. Praise God po sa mga nandito. Pastor Ben, Sis AG Penny, Sis Penny, Pastor, hindi ko na makita. Mamaya po ako dyan. Who owns your heart? Praise the Lord. Nawa ang Diyos ay nangusap sa atin. Ako personally nangusap ang Panginoon dito. Bago ko palang gawin yung message ng Lord, nangusap talaga. Kasi talagang napapanahon. Praise God. Minsan wala akong peace Wala akong peace lalo na sa trabaho. Nag-iba yung environment ko sa trabaho, nag-iba. Ang daming ang battle natin bilang Kristiyano ay talagang ang matindi. Kaya minsan yung mga negative words, parang ina-utter ko rin, mga pagmumura na naririnig ko, parang na pumapasok sa isip ko na ng mind, ng heart ko, pero minsan nire-rebuke natin, and God, nandyan lang si Lord na gumagay boy po sa atin, and let shine talaga. The past first month, second month, struggle sa trabaho, pero ngayon nire-renew ng Panginoon yung puso po natin to serve mightily, and magpagamit po talaga tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Wala natin patatagalin pa. Praise God.
sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako natagpuan, nakita habang umapaw sa buhay ko. Hawakan mo ako, Panginoon, huwag akong bibitawan. Yes, Lord. Nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagpapasakop sa iyo, lalaban. Alam mo ang buhay ko, walang maitatago sa iyo. Baguhin mo ako, O Diyos, kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, nakita habang umapaw sa buhay ko. Kailangan kita, Panginoon, ang Diyos na tunay na nagmamahal. Ako'y natagpuan, nakita habang umapaw sa buhay ko. Let's pray po mga kapatid. Lord, thank you, Lord, because you are patient with us, O God. Thank you, Lord. Never force our hearts, but you lovingly wait, O God. Sa paggabing ito, we surrender our hearts again. Lahat ng takot, lahat ng pagod at worries po namin, O God. With the true honor of our hearts, O Lord. Teach us, Lord God, to trust you fully, Lord. Not just with our words, Lord God, but yung buhay po namin na nakikita ka, Panginoon. Diyos, salamat sa iyong salita ngayong gabi. Kung may bahagi, Panginoon, na aming puso na hindi pa lubusan, may susuko sa iyo. Kung may mga bagay pa, Panginoon, kaming mas pinapahalagahan kaysa sa iyo, patawarin mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, bigay ng puso ng buong buo sa iyo, Panginoon. Ikaw ang tunay na may-ari. Ikaw ang dapat maghari, God. Sa gitna ng problema, sa gitna ng pressure, sa gitna ng hindi perfectong buhay, Panginoon, ikaw ang aming kapayapaan. Ngayong gabi, Panginoon, sinusubok po namin ang lahat. Isinusubok namin ang aming puso. Renew our hearts, O God. So, lamang kami, Panginoon, magtitiwala, O God. Lord, let the peace be spread to every believer, Panginoon. Let the peace be spread to every nation, O God. Daming gulo, O God. Ang daming nangyayari sa paligid po namin. But we are ambassadors of Christ Jesus, Lord. Magliwanag kami, Panginoon. Hindi na kami padagdag, Panginoon, sa giyera. Hindi na kami padagdag sa gulo. Hindi na kami padadagdag pa, Panginoon. Lagos kami. I move forward, Panginoon. Siwa
siwalat, Panginoon, na mabuti ka. Siwalat, Panginoon, na totoo ang Diyos, na nagkakaroon ng kapayapaan ng bawat sumusunod na nanampalataya sa iyo, God. We surrender our hearts to you, Panginoon. Renew our minds, O God. Renew our hearts, O Lord God. Purify our hearts, O Lord God. Dahil, Panginoon, nangyari, Panginoon, sa buhay po namin, na ikaw, Panginoon, ang may alam kung kailan ang hangganan, Panginoon. Kung kailan, Panginoon, malulutas ang mga problema, worries, O God. Pero Lord, be secure in you, God. Secure na secure ka na, Panginoon. Dahil ikaw ang nagmamay-ari, ang laman ng puso. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Bless, Panginoon, our pastor, O God. Sa CLGM, O God. Mga elders, deacons, O God. Salamat, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, patuloy, Panginoon, nagpapagamit, O God. Na kahit na may kahit pa, Panginoon, ng sitwasyon, O God. Sila, Panginoon, papatuloy. Dahil malapit ka ng dumating, Panginoon. Dahil, Panginoon, totoo ang impyerno, at totoo ang langit. Nandun ka, Panginoon, nagdwedwell, O God. Salamat, Holy Spirit, sinamahan mo kami, Panginoon, sa gabi nito. Let your word, Panginoon, in action, Lord God. Hindi lang po namin narinig, hindi lang po namin, Panginoon, nabasa, Panginoon, because, Panginoon, may action, O God. May application, Panginoon, sa aming buhay. Yes, Lord. Taas mo yung level ng faith po namin, O Lord. Salamat po, Panginoon. Sa gabi ito, tinataas po namin lahat. Kinukuberan po namin, nunutugong lahat ng aming narinig, ang aming lahat ng nasalita, Panginoon, sa araw ngayon. Lahat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. And po, praise God po sa bawat isa. Yun. Salamat po sa bawat isa. God bless po. Happy Heart Day. Happy Heart Month.